Sabi, dahil siya ang president candidate ng mga Duterte noon laban kay PBBM nung campaign period. Okay? Um, 'Yan, si Isko pinatakbo 'yan. Sabi nga nila pinatakbo raw ng mga Duterte. Tingin ko naman hindi 'to pinatakbo ng mga Duterte. Hindi 'to pinatakbo. Kasi ang talagang gustong patakbuhin ni Digong dati, walang iba kung hindi si Sara. Hindi eto lang 'yan, ang PDP laban po, kung ba't hindi ako naniniwalang si Isko ay tinatakbo ng mga Duterte. Okey, makinig kayo. Ang PDP laban, nalulong sila sa matinding awayan, okey? Puro sila away-away, internal quarrel lang nangyayari sa kanila. So, they neglected the fact that they are that the PDP Laban is the party in power. That this is supposed to be the strongest political party. Pero lahat po ng mga suppose na 'yan, kung wala ka naman pong strong lineup, 'di ba, sa kandidatura mo sa darating na halalan, basura kayo at 'yun ang nangyari sa kanila. Oh, wala silang mga senador ng mga malalakas na panlaban noong 2022. 'Di ba? Na umasa ho kasi sila sa paniniwala nilang Duterte magic. Pero napatunayan, Marcos magic po yung nagdala kay Duterte noong 2016 at noong 2019. Pero nung, kalaunan nung 2022, nakita na natin ang tunay na kulay nila, so we abandon the Duterte. Kaya ho, ni isang senador walang naipanalo sila. Maliban na lang yung dumikit at sikat na si Robin Padilla. 'Di ba, dumikit sa Uniteam. So, hindi ho sila nakabuo ng lineup nila. Ngayon, ang pangarap din ni Duterte, nung hindi na umubra etong si Inday, si Bongo. Kasi nga paniwala nila, ang taong bayan ay all out support pa rin kay Digong. Okay, sablay doon. Now, dahil po diyan sa failure na yan nila, eh, wala silang makuha na posible nilang, malakas na pwede nilang, suportahan. Hindi niya puwedeng suportahan yung mga kandidato ng komunista. 'Di ba? Hindi niya puwedeng suportahan si Leni Robredo, siya nga ang sumira kay Leni Robredo, 'di ba? Throughout their term, sinira niya ng sinira si Lenlen. Tapos, etong, tawag diyan, etong, kay Isko Moreno, naisip nila na lipatan niyo. 'Di ba yung mga vloggers inaaway na nga yan, nina Banat Bay. O nakakahamunan na ng suntukan yung konsehal ng Maynila dahil sa pambabastos ni Banat Bay. Pero ano nangyari kalaunan, anong sinabi? At ito'y inamin, inamin ito ni ano, ni Barsaga, ni Nino, na pinalipat sila ni Duterte. Bakit? Tinangka hong gamitin, sabihin natin, tinangkang gamitin ni Digong si Isko Moreno. At bakit po si Isko Moreno ang kanilang, sinuportahan doon? Kasi naisip na rin po nila, eto palagay ko lang, pero mukhang tama naman, Kaya po Isko Moreno sinuportahan nila kasi mananalo ito pero maliit lang po ang margin. Kapagka maliit ang margin nito sa mga kalaban niya at kay PBBM, ibig sabihin po, bubulahin tayo na, naku dinaya ni Isko si Bongbong Marcos, 'di ba? Dinaya. O kapagka pumangatlo si BBM, sasabihin nila, naku grabe binawasan niyo 'no, tapos nagkaroon ng vote padding sa kalaban. Sino na naman po ang taga-tahol nila? Sino na naman taga-atake nila? Sino na naman ang magra-rally sa Supreme Court? Marcos loyalist na naman. Sino yung pababagsakin? Isko Moreno, 'di ba? Sino makikinabang? Mga Duterte, si Sara, 'di ba? So sinuportahan si Isko, pero sisiraan nila 'pag nanalo. Yun ho ang nakikita kong diskarte ng mga Duterte noon. Okey? Ah, Gets niyo na, ha?